Pansin-pansin umano na wala si Catherine sa mga larawang inilabas, dahilan upang muli na namang magtanong ang mga netizen kung maayos pa rin ang relasyon ni Catherine sa kanyang pamilya. May mga libreng araw siya at libreng panahon, nilalaan din naman talaga niya yun sa kanya pong pamilya. Ni Miss Catherine Bernardo ay muling naging sentro ng usapan kaugnay ng ganap na ito. At bakit nga ba imbis na isang kasiyahan, ito po ay nauwi sa isang malaking intriga? Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about Miss Catherine dahil muling naging laman ng usapan sa social media ang pamilya ni Catherine Bernardo matapos mag-viral ang mga larawan at video mula sa kanilang bakasyon sa Palawan. Bagamat hindi mismo si Catherine ang tampok sa pinakahuling artikulo ng Abante Tonight, malaking interest pa rin ang ipinakita ng publiko dahil konektado ito sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ate na si Chrysler Bernardo. Sa ulat na inilathala noong June 9, 2026, binigyan pansin ng bakasyon ni Chrysler Bernardo sa Palawan kung saan binida nito ang kanyang magandang pangangatawan sa isang video na ibinahagi sa Instagram. Ayon sa artikulo, maraming netizen ang humanga sa kaseksihan at kumpiyansa ni Chrysler habang nagbabakasyon sa isa sa mga pinakamagandang destinasyon sa bansa. Nagpakita si Chrysler ng isang short slow motion video kung saan makikitang umahon siya mula sa tubig at dahan-dahang lumalakad papalapit sa camera. Suot niya ang isang pulang one-piece swimsuit na lalong nagpatingkad sa kanyang maayos na pangangatawan. Agad itong umani ng maraming papuri mula sa mga netizen na nagsabing kapansin-pansin pa rin ang kanyang kagandahan at alindog. Marami rin ang nagsabi na tila hindi ito nanganak dahil nananatili pa ring maganda at hubog ng kanyang katawan. Gayunpaman, higit pa nakaseksiya ni Chrysler ang naging sentro ng discussion. Marami sa mga tagahanga ni Catherine ang agad na nakapansin na wala ang aktres sa naturang bakasyon. Dahil dito, muling nabuhay ang mga usap-usapang may hindi pagkakaunawaan umano sa pagitan ni Catherine at ng ilang miyembro ng kanyang pamilya. Matatanda ang ilang araw bago lumabas ang balitang ito ay nagkaroon na rin ng artikulo hinggil sa family vacation ng mga Bernardo sa El Nido, Palawan. Sa naturang ulat, ibinahagi ni ina ni Catherine na si Mama Min ang ilang larawan ng kanilang bakasyon kasama ng mga kaibigan at kamag-anak. Kapansin-pansin umano na wala si Catherine sa mga larawang inilabas, dahilan upang muli na namang magtanong ang mga netizen kung bakit siya hindi kasama sa mga nasabing biyahe. So dahil dito, hindi na iwasang bumalik ang mga spekulasyon tungkol sa di umano'y tampuhan sa pamilya, bagamat walang konkretong ebidensya na opisyal na pahayag na nagpapatunay sa naturang chismis. May ilang netizen na patuloy na naghahanap ng senyales kung maayos pa rin ang relasyon ni Catherine sa kanyang pamilya. Ayon po sa mga komentong lumutang sa social media, mayroon pa ring mga tagahanga na naniniwalang walang problema sa pamilya Bernardo. Itinuturo nila na kamakailan lamang ay nakita sina Mama Min at Ate Chrysler at iba pang miyembro ng pamilya na sa ilang pampublikong event ni Catherine bilang suporta sa aktres, at para sa kanila, sapat na itong patunay na maayos ang samahan ng pamilya at walang katotohanan ang mga bali-balitang may alitan. Subalit, mayroon din mga netizen na patuloy na naghahanap ng kumpirmasyon para sa ilan na makapaniwala lamang sa isang walang isyong kapag nakita nilang muli si Catherine na nagbabakasyon kasama ang kanyang buong pamilya gaya ng dati. Kasi sa kabila ng mga usap-usapang ito, nananatili pa rin kasing tahimik si Catherine tungkol sa mga naturang issue. Wala siyang inilalabas sa pahayag upang sagutin ang mga haka-haka ng publiko. Sa katunayan, kilala ang aktres sa pagiging pribado pagdating sa kanyang mga personal na buhay at mas pinipili niyang mag-focus sa kanyang trabaho
negosyo at iba pang mamahalagang proyekto kaysa sagutin ang mga wala namang mga chismis na lumalabas sa social media. Kasi bukod sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz, patuloy ding sinusubaybayan ng publiko ang mga negosyo at isa sa mga madalas na nababanggit ay ang kanyang koneksyon sa resort business sa El Nido, Palawan. Ito po yung isang lugar na matagal ng espesyal para sa aktres. Ang El Nido ay nagsilbi na ring venue ng ilan sa pinakamahalagang personal na pagdiriwang ni Catherine sa nakalipas na mga taon. Kaya naman hindi na bago para kay Catherine na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Palawan. Sa loob ng maraming taon, ilang beses na siyang nakitang nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa naturang probinsya. Noong mga nakaraang taon nga, dito rin niya pinagdiwang ang ilan sa kanyang mga kaarawan kasama ang kanyang pamilya, ang mga kaibigan at mga kasama sa industriya. Ang El Nido ay naging simbolo ng kanyang pagpapahinga mula sa abalang mundo ng showbiz. Samantalang nananatiling isa si Catherine Bernardo sa pinakamalaki pa ring between sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Sa kabila ng mga personal na usaping pinupukol sa kanya, hindi matatawaran ang kanyang impluwensya sa social media at sa industriya ng showbiz. Bawat galaw niya ay patuloy na sinusundan ng milyon-milyong tagahanga. Dahilan upang maging laman ng balita kahit ang mga simpleng kaganapan sa kanyang pamilya. So yung mga pinakahuling balita tungkol sa bakasyon ng kanyang ate, isang malinaw na halimbawa kung gaano kalaki yung interest ng publiko, no? Hindi lamang kay Catherine, kundi maging sa kanyang pamilya, maging ang kanilang mga simpleng bakasyon ay talagang pinag-uusapan. At the same time, syempre po, 'di ba, parang yung mga isyong ito hindi talaga mamatay-matay kasi nga si Miss Catherine Bernardo po is considered as one of the most prominent and most talk of the town na artista sa ating bansa. Kaya naman marami talagang mga vloggers, marami mga tabloids, marami mga writers ang ginagawa po siyang subject kasi alam po nila na very interested ang mga tao sa kanya. Marami mang mga tao na pilit na sinasabing si Catherine daw ay laos na, si Catherine daw ay wala na siyang appeal sa publiko, pero nananatiling Catherine Bernardo yan 'di ba? At nananatiling siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng maraming brands dito sa Pilipinas at hindi natin matatawaran yung mga project na binibigay sa kanya. And then kapag magtatanong po kayo sa mga artista, sino po ba ang bukang bibig nila na lagi nilang ino-honor yung pagiging magaling, yung pagiging sikat at pagiging very classy na artista. Ang lagi nilang sinasabi, no other than Miss Catherine Bernardo. Kahit nga sobrang dami na nga, 'di ba, na mga intriga na pinupukol sa kanya, pero still nag-iisa pa rin ang Catherine, 'di ba? Sa katunayan na may mga tagahanga namang dumidepensa sa aktres. Ayon sa kanila, hindi nangangahulugang may problema sa pamilya kung hindi siya nakasama sa isang bakasyon. Bilang isa sa pinakaabalang artista sa bansa, posibleng mayroon lamang siyang trabaho, endorsement, commitments, shooting schedule o personal na lakad na naging dahilan ng kanyang hindi pagsama sa biyahe. May ilan ding nabanggit na nakita pa rin kamakailan lamang sina Mami Min at Ate Chrysler at iba pang miyembro ng pamilya na sumusuporta sa mga pampublikong aktibidades ni Catherine, 'di ba? So nakakatuwang isipin lang na ang Palawan mismo isa sa mga lugar na malapit sa puso ni Kat. Sa loob lang maraming taon, ilang beses na siyang nagdiwang doon ng mga special occasion, 'di ba? Pinapakita niya dito. At si Miss Catherine naman, kapag may mga libreng araw siya at libreng panahon, nilalaan din naman talaga niya 'yon sa kanya pong pamilya, 'di ba? Kaya sa mga bashers na gumagawa ng mga fake news patungkol kay Catherine, ay nako, mambash na lang kayo ng mambash, pero you will never let a good man down, 'di ba? Hindi nyo mapapabagsak ang isang mabuting tao. Kaya naman, let's leave it to Catherine. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone!